Saklaw sa ilalim ng anti-terrorism law ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon yan sa isang eksperto. Samantala, pinalagan ng pambansang pulisya ang pang-iinsulto at pagmumura ng Vice Presidente. Ang detalye sa balitang pambansa ni Keith Pilotin ng Radyo Pilipinas. Pasok sa anti-terror law ang mabibigat na pahayag at kilos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Batid na sinabi ni VP Sara na huhukayin niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. Kasunod ang pagsasapubliko ng planong pagpatay naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Egon Cayosa, bawat salita at aksyon ni Duterte ay saktong sumasaklaw sa ilalim ng anti-terrorism law na isinabatas sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi yung ginawa niya, yung pananalita niya, kuhang-kuha naman na sa broadcast niya diba? Okay. So, yung wala na masyadong question of fact, siguro yung purpose na lang o yung mga malilit na detalye, but naintindihan natin na baka mas madali at mas angkop ito sa kanya. Hindi naman katanggap-tanggap sa pambansang pulisya ang mga pang-iinsulto at pagmumura ng Vice Presidente sa mga pulis na sumusunod lamang sa kanilang tungkulin. Ayon kay PNP spokesperson Jim Pajardo, mananatili silang profesional at idadaan ito sa legal na proseso. Kita naman natin yung ating mga pulis ay naging professional, they exercise self-restraint kahit sinisigaw-sigawan, minumura-mura na sila at tinutulak-tulak pa. Sabi nga natin, ito yung hindi natin makikipagbangayan sa kanila sa palitan ng salita, idadaan natin ito sa proseso. That is precisely the reason, sir, kung bakit nagsampa tayo ng kaso. Samantala, sinabi naman ng isang clinical psychologist na nakababahala para sa isang tao na nasa posisyon na magbanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon kay Dr. Camille Garcia, ganito ang mga bagay na hindi dapat tinitignan na biro lamang dahil malaki rin ang epekto nito sa kabataan at lipunan. Pangit kung sasabihin mo of somebody of public figure ang magsasabi ng threat. Kasi yung threat na yun, kumisan, it's one way for you na parang as a defense na maaaring hindi mo siya gagawin pero ang tendency parang depensa mo yun para to protect yourself. However, kung sabihin mo na isang tao of authority ang magsasabi nun, matatakot ka. Dahil kasi parang sasabihin mo hindi ito biro. Dagdag ni Dr. Garcia, lumalabas na malaki ang impluwensya ng pamilya at paligid sa mga aksyon at salita ng isang tao. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa.